mahirap dyan, ang mga katuruan sa simbahan ay parang galit sa pera. Na parang pumapatak na ang pera ay masama. Money is the root of all evil. Hindi lang usapang milyon, bilyon. Ito ang tatlong Bible principle na tungkol sa pera at sa negosyo. Ngayon pa lang magdiretsuhan na tayo. Alam kong Kristiyano ka, alam kong negosyante ka din, at may balak kang magnegosyo sa mga susunod na buwan o taon. Tapusin mo ang video na to dahil kapag nalaman mo na ang mga prinsipyo na to, malalaman mo na hindi masama kumita ang mga Kristiyano. Anyway, sa mga bagong salta pa lang dyan, sa mga bagong pasok pa lang sa channel ko, ako nga pala si Darcel Robles. Isa po akong negosyante, no? At mula pagkabata, Kristiyano na po ako. Ano, game? So tara, simulan na tayo. Bago ko simulan sa inyo ang tatlong Bible principle about sa pagnenegosyo, let me tell you a story. Noong ako'y bata pa, sinasama ako palagi ng mga magulang ko sa mga paglilingkod. Kung tawagin ay manyanita, gabinita, yun yung paglilingkod na sobrang sarap sa pakiramdam. Kasi nung nabanggit ko nga, yung nakaraang kong video, nasa bahay namin, wala na ako laging kasama. So ang ginagawa ng mga magulang ko, sinasama ako sa mga paglilingkod. Kaso nung lumalaki na ako, pangarap ko talagang yumaman. Bukod sa guminhawa ang buhay, gusto ko talaga hindi lang milyon, hindi lang usapang milyon, bilyon. Ang mahirap dyan, ang mga katuruan sa simbahan ay parang galit sa pera. Na parang pumapatak na ang pera ay masama. Lalo na yung Bible verse na money is the root of all evil. So yun ang problema ko. Paano ako yayaman ng sobra-sobra kung masama ang pera? So sabi ko sa sarili ko, hindi ako papayag. Ang ginawa ko dyan, nag-aral ako. Nag-aral about dyan sa mga ibang Bible verse pa na tungkol sa pagyaman ng tao. At doon nalaman ko sa mahabang panahon na hindi lang pala money is the root of all evil ang Bible verse na about sa pera. At nung nalaman ko yan, doon ako mas nag-focus, doon ako mas kumapit kaysa dyan sa money is the root of all evil Bible verse na may katotohanan din naman katulad sa mga iba ko pang pinangahawa ang mga Bible verses. Kaya ngayon, kitang-kita nyo na hindi na ako takot magpayaman kasi nauunawaan ko na hindi naman talaga kasalanan ng yumaman. Maling kasabihan lang yun. Ang kasalanan, yung naging mayaman ka pero masamang tao ka, masamang mayaman ka. Yun ang pinangahawakan ko. Pwede akong yumaman ng sobra-sobra pero mabuting mayaman at hindi yun bawal. Laking pagbabago talaga. Simula buti na lamang ko yan. Buti nag-aral ako sa mga ibang Bible verses pa. Kasi ngayon, hindi na ako takot sa pera. Hindi na ako takot magpayaman. Kaya ngayon, sasabihin ko na sa inyo ang tatlong Bible verse para sa pagyaman o sa negosyo. Ang pinakauna agad dyan ay ang Deuteronomy 16:17 na all must give as they able according to the blessing given them by the Lord your God. Ibig sabihin nito, so ipapaliwanag ko pa. Kapag konti ang kaya mong ibigay, konti ka na bless. Kaya magtrabaho tayo ng mainam para mas lalo tayo ma-bless. Mas marami tayong maibigay sa iba. Na alam naman natin na kapag nakatulong tayo sa marami, nakatulong tayo sa iba, yan ay kabutihan. Yan ang isa sa pinaka-favorite kong Bible verse. Deuteronomy 16:17. At banatan na agad natin ang pangalawa na ang Luke 21:3-40. Ang sinasabi dyan, I tell you the truth, Jesus said, this poor widow has given all of the rest of them. At ito yung istorya ng 10 balong. Nakaramihan sa balong yon, sa 10 balong yon, ang ibinigay nila, yung mga labis lang nila. Labis lang sa kanilang buhay. At yung isang balo, konti na nga lang ang nakuha, ibinigay pa. Na halos lahat ng pangkabuhayan niya, ibinigay na niya. Napakasarap makinig ng mga gantong Bible verse. Kaya talagang ginawa ko ang video to Ibinigay ko sa inyo Inilatag ko sa inyo Dalawa pa lang yan. Wala pa yung pangatlo. At hindi ko na papatagalin to. Ibibigay ko na sa inyo ang pangatlo. Ang pinaka-favorite ko sa lahat about sa business ay walang iba ay ang Deuteronomy 8:18. Dahil sinabi dito na it is God who give us the power to create wealth. Kaya kung magiging mayaman ako ng sobra-sobra, ina-acknowledge ko na ngayon pa lang si Lord ang dahilan. Kahit anong galing ko, kahit anong sipag ko, wala sa kamay ko. Ang pwede ko lang gawin ngayon, sikapin gamitin lahat ng meron ako para ma-bless ang ibang tao. Ngayon, bakit ko ginagawa to? Bakit ko sineshare sa inyo to? Alam nyo kung bakit? Kasi naniniwala ako na ang kahirapan ay galing sa kaaway. Walang dinisenyo ang Diyos natin para maging mahirap. Ang gustong maghirap tayo ay hindi ang Diyos, kundi ang kaaway. Enemy sa ating buhay. Hindi tayo pwedeng maging mahirap. Kasi ibig sabihin nun, nananalo ang kaaway. Nananalo ang enemy sa ating buhay. Payag ka ba nun? Nagpapatalo ka na lang? Magkalinawan na tayo ngayon. Gusto kong malaman nyo na ginagawa ko to kasi may kalaban tayo dito. Ang kalaban natin dito, yung tsansang mabuhay tayo sa mundo ng masagana. Kalaban natin na hindi maarok yung full potential 100% natin. Dahil sa mga maling katuruan na yan o limited na katuruan patungkol sa Biblia. Kaya kung magkaparehas tayo,
tayo. Katulad kita na negosyante, Kristiyano tayo pareho. At naniniwala ka sa akin na hindi masamang maging mayaman. At kinakalaban din natin pareho ang kahirapan. Inaanyayahan ko kayo na sumama kayo sa bagay na to. Niyayaya ko kayo na patunayan natin na ang Kristiyano ay pwedeng maging mayaman ng sobra-sobra pero mabuting tao pa din. Kung kabilang ko kayo dyan, pwede kayong mag-subscribe, mag-follow sa aking channel na to, or mag-join kayo sa aking FB group, Negosyanteng Matindi Group. Mag-join kayo sa grupong yan. Mga kanegosyanteng Katoliko ko, huwag kayong matakot sa mga sasabihin ng ibang Kristiyano na kesyo masyado tayo nagsisipag, na kesyo masyado tayo naghahabol sa pera. Huwag kayong makikinig sa kanila. Huwag yung papakinggan ng mga yan. Respetuhin pa din natin sila pero hindi natin sila papakinggan. Lahat tayo, kinakausap tayo ng Diyos isa-isa. Ang sinabi ng Diyos sa'yo yun. Ang sinabi ng Diyos sa kanila yun. Magkaiba. Huwag natin silang papakinggan. Kung alam mong kilala mo ang Diyos, makinig ka sa boses niya. At alam ko na gustuhan mo ang bidyong to. Please subscribe kayo. Please follow din kayo dito po sa ating channel. Para marami pa akong tatalakayin sa inyo. At meron din akong binebent ng merch, t-shirt. Pwede natin i-customize. Pwedeng muscle shirt, pwedeng dry fit. I-customize natin. Depende sa kagustuhan mo. At maraming salamat po sa lahat po na nanonood ng video kong to. Ako po muli, si Darcel Robles, na mag-iiwan sa inyo ng katagang ang tamad. Huwag na huwag mo papakainin. Yo, bye!